Ayan, magandang umaga sa inyong lahat at nandito tayo sa farm. So ngayon, tingnan natin, yung kamatis natin malalaki na. Ayan, halos lagpas na isang dangkal yung kanilang tangkad. Ayan, mabilis lang lumaki. May mga bansot, ito, wala pang isang dangkal to, pero yung mga katabi niya, ayan o, yung mga katabi matatangkad na. So ayan, so mukhang tuloy-tuloy na yung tubo niyan. May mga nangamatay. Ito, pag ganito, ang umaatake kasi sa kamatis natin, fungus. Yan, fungus yan. Yan, kita mo yung katawan. Pakita ko sa inyo yung katawan niya na malapit sa lupa, na tunaw na, parang kinain ng lupa. Yan yung fungus. Pangit ng kuha ng camera. Yan, so patay. So may mga casualty tayo, pero karamihan buhay. Yan yung kamatis natin, isang tudling. Tapos yung sili nating labuyo, ito sila, buhay at okay din naman ang kalagayan. Ito yung medyo malalaki. Ayan, ganyan itsura niya. Meron ding maliliit, hindi masyado. Pero dadamuhan natin sa ngayong araw. Magdadamo tayo kasi nakita nyo naman, daming damo sa paligid niya. Kahit na nagmulching tayo, syempre merong space sa palibot ng pananim. So damuhan natin. Tsaka sa labas ng mulching, dito mismo sa pinakagilid niya, maraming mga damo. So bawas tayo ng damo. Susundan lang natin yan. Ayan. So bunot-bunot tayo ng damo sa araw-araw. Tapos maya-maya magdidilig tayo para meron silang baong tubig sa buong maghapon na mainit. Mainit pa rin kasi dito. Mag-aambon lang sa hapon, konting patak ng ulan, pero mainit pa rin ang Nueva Ecija dito mismo sa Cabiao. Kaya hindi pa rin ganun kaganda yung supply ng tubig pagdating sa ulan. Ayan, siguro baka mga next week sana tuloy-tuloy yung pag-ulan, lumakas, para makatipid tayo sa patubig, tapos yung mga pananim makatikim ng tubig galing sa taas. So yan, magdadamo tayo ng siling labuyo. So ang bilang natin dito siguro ng tanim natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, siguro mga nasa 30 bawat isang tudling. 30 labuyo, 30 kamatis. Ito hindi ko pa nataniman, lalagyan ko ulit ng kamatis. Bibili pa ako ng seedling. Dito naman siling panigang, siling green na panigang natin. Ayan, medyo mabilis to tumubo, mabilis lumaki kasi ang tangkad oh. Halos kasing tangkad niya yung kamatis kanina, lagpas isang dangkal. Ito na linis-linisan ko na kanina, nagdamo ako, tapos syempre i-cultivate natin yung palambutin natin yung paligid ng pananim. Lagyan natin ng konting tambak ng lupa kasi bawat dilig natin na erode yung lupa, natatanggal yung ugat, yung nakikita na lang lumalalim. So kailangan tambakan ng lupa para ganyan. Ayan, para protected, dahil pag dilig mo ulit, aagos yung tubig, aagos yung lupa, mababawasan. So ayan, malalaki na sila, siling panigang. Isang linya rin to, isang tudling kung tawagin. Dito ulit yung siling labuyo. Ayan, so siling labuyo ulit. So labuyo, panigang, bakante, labuyo, kamatis. Meron ako ditong tanglad. Ayan, tanglad, dalawa. Ayun, pangatlo, buhay din. Tapos meron tayong mga bagong tanim dito. Ito yung bataw yata, ito bataw. Meron tayong dalawang bataw. Meron tayong ampalaya, dalawa rin. Tapos iba-iba na to, may sitaw yata tayo dito, patani. Meron din tayong sigarilyas. Yan, sigarilyas at pipino, tsaka halos lahat ng gumagapang. Yan, dito ko nilagay yan kasi papagapangin ko sila dito. Lalagyan ko dito ng gagapangan papunta dito para maging cover dito, yung magiging lago nila dito, sila lalago sa taas. Itong kamatis nilagyan ko ng balag nakaraan. Ito tali. So lalagyan natin ng tali dito, mula dito sa pinakasuporta pababa sa kamatis. Tatali natin yung kamatis dito para nakasuporta pagtayo, dahil yung kamatis hihigayan,
nakita nyo yung nakaraan natin, humiga na lang sila sa lupa dahil sobrang bigat ng bunga. So ayan, kailangan natin itong balag, itong susuporta. Dito manggagaling sa taas yung tali, pababa sa kanila, isa-isa itatali mo sila, papalibot sa katawan nila. Tapos babawasan natin ang dahon, yung kamatis, para yung focus niya yung pagsuporta sa paglaki ng katawan niya tsaka pagbunga. So yan yung purpose ng balag natin. Meron ako ditong siling demonyo, tawagin sa Tagalog, siling demonyo, o sa Bisayan tawag namin dito putikot. Maanghang to, mas maanghang ito sa labuyo, siling Taiwan. Ayan, so marami na yung bunga niya. Kumagat na yung abono, nilagyan natin ng abono to, pero syempre kailangan pa rin nating alagaan, damuhan. Ayun, may mga butil pa ng abono nandyan, so sinabuyan natin. Medyo kumagat kaya nagbigay ng dagdag bunga. So yan, so alalay lang sa abono, konti lang naman para masuportahan lang, dahil kailangan niyang makakuha ng pagkain para sa pamumunga at paglago. Siguro nasa ano na rin to, February to tinanim. Isa lang nga siya nabuhay, o dalawang puno yung magkatabing nabuhay. Namatay yung mga katabi niya. Parang ilang piraso lang kasi tinanim ko, parang 6 yata yun. Sa 6 ito lang nabuhay, nangamatay na. Ayan, siling labuyo. Meron ng papaya, 2, isa yung nabuhay. Pero ayan, may good news dahil namumulaklak na siya. Ayan, ayan o. Yan, may bulaklak ng ating papaya. Yan, meron na tayong papaya sa mga susunod na araw. Yung talong natin so far okay naman. Ito yung niraton natin. So niraton natin ang talong, nagpahinga siya ng 1 buwan para makarecover, mag-produce ng dahon at mamunga ulit. So ito na ngayon ulit, para lang brand new. At nakapag-harvest na tayo ng ilang beses, naka-6 na yata tayo. Pero tuloy lang alaga, spray, abono, patubig. Tapos syempre control ng peste, foliar. Ito, may mga peste ngayon, yung talbos, makita nyo, nalulungkot. Yan na naman yung uod, so mano-mano natin tatanggalin. Ganun pa rin, andito kasi yung mga kalaban natin, mga paro-paro na yan. Ayan o, bunga na napasok na ng uod. Ayan, so kailangan natin mag-control, manual tsaka yung ano nga to, spray. So dalawa, mamanual nating kukunin tong mga talbos, bunga na may uod, tapos mag-spray din tayo para mas effective kaysa naman spray lang. So bukas pitas, so makita natin may mga bunga na naman tayong makukuha bukas. Pero syempre kailangan tuloy-tuloy dahil ang pag-alaga, dahil marami tayong kalabang peste. Maraming talbos ang nalulungkot, may mga bunga na ano, may sira. Okay, marami tayong gagawin sa araw na to. Mukhang marami yung affected ng ano, ng ating ano, uod. Marami yung tinusok. Ayan, ayan yung sa talong. Tingnan natin yung ating alagang biik. Medyo wala pang araw na naubos na dito ng kain yung damo tsaka kakabungkal. Tingnan natin kung pwede siya dong ilipat sa ano, sa ibang area para makapag ano siya, makapagdamo. Lika nak, lika dik lika. Kasama natin siya. Tingnan natin kung sama siya sa atin. Lika nak, dito tayo. Huwag kang pupukol dyan. Dito tayo. Ano pa to, hindi pa siya nasa tao. Subukan mo dito, maraming damo. Dik bidik. Lika. Wala pang araw, pwede ka pa dito.
Oh. Ayan. So itatali ko siya dito para baka gusto niyang magbungkal-bungkal. Nagbubungkal yan eh. Wala pang araw, tapos ililipat ko siya mamaya pag medyo umaraw. Ayan, dito ka muna ha. Ayan yung ating native na biik. Binibigyan din natin yan ng darak. So kain ng damo, tapos darak at sabaw, mga ano, tira-tirang pagkain, kanin, ganun, ulam. Yan, so hayaan natin siya dyan kasi mahilig mag ano yan eh, magbungkal ng lupa. Babae nga pala yung biik natin. So ito nga yung sabi ko sa inyo, ano, maraming talbos yung apektado. Merong puro uod, daming talbos ang nalulungkot dahil puro uod na naman. Sa tingin ko umakyat yung uod dahil naglinis kami doon sa gitna, umakyat sila dito. Yan, puro talbos na apektado. Bunga, may mga butas na naman. So ano tayo dito, balik tayo sa code red. Ayan o, puro butas. Okay, so yan ang tatrabahuhin natin sa araw na to. Tapos kolektahin natin to, lagay sa balde, sako, tapos ililibing natin para hindi na mabuhay yung uod dun sa loob ng ano, sa loob ng dahon, loob ng bunga. Lilibing ko yan, tatakpan ko ng lupa para mamatay sila dun. Kasi kung tatapon mo lang dyan sa gitna, ang mangyayari, mabubuhay lang yun, magiging paru-paro ulit, tapos ayun, magpaparami na magpaparami. So kolektahin natin yung talbos na yan, bunga na may mga uod, tapos lalagay natin sa balde, tapos lagay natin dun sa hukay, maghuhukay ako mamaya, tapos lilibing natin para mamatay. O sinisigaan ko din minsan, pero okay na rin yung paglilibing. Either way, basta mamatay. Huwag mo ilalagay dito sa talungan mo, dahil pag nilagay mo lang din, halimbawa tinapon ko dito sa gitna, yan, ganyan, gagapang lang yan, tapos lilipat lang, buhay na naman siya ulit. Kaya hindi makokontrol yung peste. So pag pinitas natin itong mga talbos, yan, pag ginawa nyo to, pitasin nyo, isagad nyo ng pagputol ng talbos. Wag lang yung basta doon sa may longkot, doon hanggang pinakababa, para madala mo yung uod. Minsan kala mo nadala mo siya, hindi pala. Yan, dami, marami ngayon, marami. Nagliparan sila kasi ambon-ambon dito. Ano yung ambon, mahina. So naglilipatan sila dito. Tsaka naglinis kasi kami dun sa gitna, nag grass cutter, tapos naglinis din. Kaya naglipatan sila dito ngayon. So ayan, so mukhang marami tayong tatrabahuin dito sa harap dahil nandito ang peste. Lumipat na naman sila. Ang pinaka worst na ginawa namin dito, tanggalin lahat ng bunga. Tinanggal namin lahat ng bunga, di ubos sila, wala silang mapupuntahan. Pero sa ngayon tingnan natin, tanggalin muna natin kasi pitas pa bukas pitas namin bukas, kaya ano muna, tanggalin muna namin tong talbos ni Randy tsaka yung mga bungang apektado. Ayan, so yan ang ating update sa araw na to. So salamat sa panonood at subaybayan yung ating mga next na upload. Bukas magpipitas tayo. Ayan.